at long weekend pa, kaya naman usad pagong na po ang mga sasakyan sa EDSA. Live mula sa Estrella, Makati, nasa frontline na balitang yan, si Faith Del Mundo. Faith, kanina naipit din ako sa traffic dyan, 2 hours sa EDSA. Kamusta naman ang lagay ng traffic sa mga sandaling ito? Kung nakikita nyo sa aking kalikuran ay talagang pulang-pula, no? Typical nga yan na sitwasyon sa EDSA tuwing Biyernes. Mas lumala pa nga yan dahil nga dun sa mga nagsasamantala mga motorista para dun sa long weekend. Kaya ang resulta, halos wala nang ang galawan ang mga sasakyan. Alas 3 pa lang ng hapon, nagsimula ang build-up ng traffic sa EDSA. Lumala pa yan pagsapit ng alas 4. Sa northbound lane, wala nang galawan mula Magallanes hanggang North EDSA sa Quezon City. Ganyan din ang sitwasyon ng mga motorista sa southbound simula sa Boni sa Mandaluyong hanggang Magallanes. Ayon sa mga otoridad, nakalala sa traffic sa EDSA ang long weekend. Special non-working holiday kasi sa Lunes dahil sa Ninoy Aquino Day. Kaya marami rin ang pumupunta sa probinsya. Wala namang road repair na nakatakdang gawin sa EDSA pero meron yan sa ilang bahagi ng Metro Manila. Simula mamayang gabi, 11 p.m. hanggang sa Lunes ng alas 5 ng umaga. Kasama riyan ang ilang bahagi ng C5 at C3 Road, Rizal Avenue sa Caloocan, Taft Avenue and Pedro Hill Street sa Maynila, Mindanao Avenue, A. Bonifacio Avenue, Commonwealth Avenue, Aurora Boulevard at East Avenue sa Quezon City, pati na rin sa MacArthur Highway, Malabon City. Sa Agosto 25 o sa susunod na Biyernes, posibleng ipatupad naman ang intermittent stop sa EDSA, Kalayaan Avenue, Jocno Boulevard, Roas Boulevard, Andrews Avenue at Salis Road. Ayon sa MMDA, ito ay para bigyan daan ang pagdating sa bansa ng mga delegado at mga manlalaro sa FIBA Basketball World Cup 2023. Nagaganapin sa bansa mula August 25 hanggang September 10. 1,303 MMDA personnel ang ipapakalat sa mga naturang lugar para magmando ng trapiko at gabayan ng mga motorista. Julius, no, dito na sa ating kinakatuyuan, dito nga sa Estrella sa Makati. Kung makikita nyo nga dito sa aking likuran ay talagang halos tukod na nga, no, mabagal yung daloy ng trapiko, napakabigat ng daloy ng trapiko. Nagsisimula nga yan sa Magallanes hanggang sa North EDSA na. At doon naman sa southbound lane ay talagang sobrang bigat na rin ang trapiko. Mabigat pa yung trapiko, nagsisimula naman yan sa Boni, sa Mandaluyong, patungo nga yan sa Magallanes sa Makati. Kaya naman na paalala natin sa ating mga motorista at sa ating mga pasahero na magbaon ng mahaba-habang pasensya. Julius? Maraming salamat, Faith Del Mundo. Hinuli ng Interagency Council for Traffic o IACT ang 75 motoristang dumaan sa bahagi ng EDSA busway sa Camp Krames sa Quezon City. Kabilang sa mga nahuli ang isang armored vehicle na umalma pa sa mga kawani ng IACT. Ang ibang hinuli naman, maayos at kusang ibinigay ang kanilang lisensya. Ayon sa ilang nahuli, alam naman nilang bawal dumaan sa busway. Pero umiiwas daw sila sa mabagal na trapiko sa EDSA. Pagmumultahin ng higit 1,000 piso ang mga nasitang motorista. Bukod pa yan sa 5 points na demerit sa kanilang driver's license. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.